May nag-alok na ba sa'yo ng kondo pasalo or pasalo ng isang property? Ano nga ba ang tinatawag na pasalo? Pag-usapan po natin ang tinatawag nilang kondo pasalo o pasalo ng isang property. But before that, please like and share kung magustuhan niyo po ang topic natin today na kondo pasalo or pasalo. Disclaimer lang po, ang video na ito ay for content creation purposes only, and this is only based on my experience. Ang pasalo po sa real estate ay ang pag-take over mo sa rights from the original buyer or transfer of rights. So mostly po sa pre-selling stage po ito. So sa dahilan po na ang original buyer or nag-invest nito ay wala nang kakayahang ituloy pa ang investment niya, or meron po siyang mga sariling dahilan para hindi na rin po ituloy ang kanyang investment. May 3 advantages po sa condo pasalo or property na pasalo. Number 1, mas mura kaysa current market or current value ng property. Number 2, available na ang unit or nearly turnover na. Tapos existing na rin po yung tower or building. So wala na po kayong worries na hindi matutuloy ang condo or property. Number 3, good location. Makikita nyo na po yung nearby establishment like church, hospitals, schools, or mga malls nearby or mga transportation areas na accessible dun po sa property na bibilhin nyo as pasalo. May 3 disadvantages din po ang condo pasalo or pasalo. Number 1, additional financial burden or expenses. Kailangan mong alamin kung may arrears o late payments pa from developer ang original buyer. And one more thing, kailangan alamin mo po kung kaya mo bang bayaran ang balance or pwede ba itong bank financing or kailangan ang cash basis doon sa balance ng property. At isa pa, meron po tayong payment for transfer of rights. So depende po yun sa developer at alamin nyo rin po kung ang developer ay nag-a-allow ng mga pasalo. So, and depende din po sa location ng property. So, yung rate po ng transfer of rights at other fees or taxes na sa pasalo ay iba-iba din po. So, depende po yun sa developer. Number 2, legal issues po. Make sure po na may na-sign kayong documents na transfer of rights o tinatawag nating TOR between you and the original buyer. Number 3 po, condo rules. Kailangan nyo pong alamin kung may mga restrictions po or condo rules doon po sa bibilhin yung condo pasalo or doon sa property na ipapasalo sa inyo. Kumonsulta po kayo sa isang licensed salesperson, real estate broker, or real estate professionals o maging sa lawyer para po doon sa isang smooth transaction nyo regarding dito po sa pasalo para maging safe din po ang inyong investment. Sabay-sabay po nating alamin ang mundo ng real estate. This is Vilma Saito, Real Estate Broker. Thank you! Bye! God bless!